At dahil nga boring ako at yung mga ingredients naman ay madali lang hanapin, kaya naman napagawa ako ng Maha Blanca. Ituturo ko nga sa inyo kung paano gumawa nito na swak sa budget na talaga namang hindi ka nagagastos ng pagkalaki-laki. Sa mixing bowl nga po ay naglagay lang ako dyan ng 200 grams of cornstarch. Nung okay na nga po at naibuhos ko na lahat ng cornstarch ay maglalagay ako dyan ng 1 can of evaporated milk. Ito po yung 370 ml. After nga po nyan ay tinawag ko na si mama para siya na maghalo nito hanggang sa mag-well combine na yung evaporated milk at cornstarch. Kailangan nga mga mare wala nang makitang buo-buo dito, kapag ganyan na nga po yung itsura ay pwedeng-pwede na yan. Napakabilis nga lang gawin nito, kaya naman magtiyaga ka lang sa paghalo-halo dahil sa paggawa nito ay paghalo talaga ang kailangan. After nga po nyan, ngayon naman sa kawali ay naglagay si mama dyan ng coconut milk. Hindi pa nga bukas yung apoy natin dyan mga mare ha, ilalagay muna natin lahat ng ingredients bago natin buksan yan. Ang mailagay na nga po ni mama yung coconut milk ay binanlawan niya lang yung pinaglagyan nito dahil sayang nga po yung natira, and nag-add din po siya dyan ng 2 cups of water. Then after nga po niya naglagay siya ng 1/2 cup of sugar. Ito ay optional lamang, kung ayaw nyo ng sobrang tamis ay wag na kayo maglagay. Dahil nga sa pampatamis pa ay maglalagay pa tayo dyan ng 1 can of condensed milk. Ito nga po yung 300 ml. Ayan, sinimut-simut pa nga ni mama yung nasa lata kasi sabi ko ay simutin niya dahil napakamahal nga ng bilihin. Kasi ang target talaga natin dito ay yung swak lang talaga sa budget. Then naglagay nga po siya dyan ng 1 can of whole corn kernels. Para naman pagkagat natin sa ating Maha Blanca ay may makakagat pa tayong buo-buong mais. Dahil nga may natira kaming cream corn dito ay pinalagay ko na rin para na rin mas malasa yung mais sa ating Maha Blanca. Pero kung wala naman kayong ganyan mga mare ay pwede na rin na wag nyo nang lagyan para mas makatipid talaga kayo. Halu-haluin nyo nga lang po ito hanggang sa mag-well combine na lahat at pwede nyo nang buksan ng mga kalan. At kung umabot ka pala sa part ng video ito mare at kung nagustuhan mo man ang recipe natin, baka pwedeng pakicomment mo naman kung taga saan ka para ma-shoutout ko po kayo sa next nating mga video. After ilang minutes nga po ng paghahalo, ito ay kumukulo na. Kapag ganyan kumukulo na nga po ay pwede na nating ilagay yung cornstarch mixture natin. Kapag nailagay na nga po natin yan ay unti-unti na siyang lalapot hanggang sa maging ganyan na ang kanyang itsura. O diba, ilang minuto lang ay makakagawa ka na ng ganito kasarap na Maha Blanca. Sa pagluluto nga lang po nito mga mare ay talagang dapat may tiyaga ka sa paghahalo. Pagkaluto nga po ay pwede na nating isalin yan sa malinis na tray. Hintayin nga lang po natin na medyo lumamig bago natin iserve o bago natin yan kainin. Dahil ako at yung mga kapatid ko pati na rin si mama ay gusto namin kinakain to, lalo na pag medyo malamig talaga na galing sa rep. Nung okay na nga po at naiplat na ni mama sa tray yan ay magtatopping siya dyan ng cheese. Pwede rin kayo magtoppings dyan ng mga mais kung mayroon pa kayo. Shoutout nga po pala kay Annie Belista and kay Jimmy Labdik. Happy watching po. At kung nanonood ka pa rin hanggang ngayon, baka pwedeng pakishare mo naman yung video natin para makatulong sa iba